Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Ito nga ang magandang balita patungkol sa abogado ni VP Sara. Kung matatandaan niya natin na hiniling ng mga kakamping ng mga realista o itong sina Chel Jokno na ang kustodiya na umano'y bagman daw ni Vice President Sara na si Ramil Madriaga na ang kanyang kustodiya ay kunin ng House Committee on Justice. Hiniling nga ang kustodiya para daw sa kaligtasan ni Ramil Madriaga. Diyos ko po, sino ba naman itong si Ramil Madriaga para pag-interesa ng kanyang buhay? Ang sabi pa nga sa balita, nais din ni Jokno agad ipag-utos ng committee ang pagpapasabina do sa STECOM sa mahalagang records at dokumento na kailangan para magampanan ng mandato na suriin ang ebidensya at matukoy kung mayroong sufficient grounds for impeachment. Kabilang sa mga dokumentong ipakukuha ay ang duly certified true copies ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte mula 2022 hanggang 2025, 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Bukod dito, ipinasusumite ng kongresista sa Anti-Money Laundering Council ang certification under oath kung may record ito ng kadudang transaksyon na may uugnay sa pangalawang Pangulo kasama ang accounts na nasa kanyang pangalan sa asawang si Atty. Mans Carpio at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y upang ma-evaluate kung nagkamali umano si VP Sara ng nakaw o di maipaliwanag na yaman o nabigong magdeklara ng assets sa SALN. Pero ito lang mga kasweet, ang mga netizens ay hindi naniniwala na nasa panganib o may banta sa buhay ni Madriaga. Mukhang palusot lamang ito nila. Etong at basahin natin ang komento ng mga netizens. Ang sabi, kailangan ng matinding coaching kasi matanda na. Hirap nang mag-memorize ng script. So gumawa lang talaga sila ng issue ng pananakot para may rason sila para malipat sa kanila si Ramil at maturuan ng maayos at maigi ng script. We get it. Halata namang masyado sila Jokno para sila ang gagawa ng mga sasabihin ni Madriaga. Script is on the way. At dito pa nga sa post ng legal counsel ni Vice President Sara na si Atty. Paulo Panelo. Dito'y talagang checkmate na sila na talagang gumawa sila ng paraan upang mapunta ang kustodiya ni Madriaga doon sa House Committee. Matapang pa nga na pahayag ni Atty. Panelo ay kailangan nila ng buhay itong si Madriaga. So saan nang gagaling yung pananakot daw di umano sa buhay ni Madriaga? Para lang palabasin na ang pananakot na yun at pagbabanta ay galing sa kampo ng mga Duterte. At basahin natin ang kanyang mensahe. On the request to transfer custody of Ramil Madriaga to the House of Representatives. To reiterate, we want Madriaga alive and well precisely so he can testify and reveal himself to the world as a fraud. If transferring his custody to the House of Representatives ensures that, then we welcome the move. No amount of the expected biased questioning from the House Justice Committee, composed mostly of the Vice President's enemies, can overcome Madriaga's fabrications or salvage his inexistent credibility. In our view, he only qualifies as a material witness solely to the extent that his testimony exposes the strictly political objectives of those pursuing impeachment. So that's why drama nga lang yung nag-attempt sa kanyang buhay to silence him o para mapunta yung kustodiya ni Madriaga doon sa House Committee. Papaano nga kapag may nangyaring masama dito sa buhay ni Madriaga? So ang unang iisipin ng tao ay kagagawan to ng kampo ni Vice President Sara. Siyempre nag-anunsyo na ng kustodiya ni Madriaga doon sa House Committee. So ang iisipin ng tao, naging safe naman itong si Madriaga doon sa House Committee. Pagbubunto na ng bintang ay si Vice President Sara. At meron naman nagsasabi na kaya inilipat itong si Madriaga doon sa kanilang kustodiya ng House Committee
ay para daw maturuan ng mga sasabihin, ng mga testimonya, ng mga script. Imaginin mo nga naman kasi nasa bilibid itong si Madriaga tapos hindi siya safe doon. Sa bagay doon sa House of Representatives. Parang may panahon pa silang makapag-practice ng kung ano man ang kanilang script na gagawin kuno laban kay Vice President Sara. At para naman kay Attorney Neil Abayon, maganda ang naging legal strategy ang pag-file ni Vice President Sara ng perjury case kay Madriaga. Aniya, para sa akin, yes, maganda siya na legal strategy sa pag-file po kasi ni VP Sara makaka two birds with one stone siya. Lalabas ang katotohanan sa affidavit ni Madriaga at magkakabala pa siya sa impeachment case against her kung lalabas na nang sisinungaling talaga si Madriaga. In the latter situation po kasi, pwede yun magamit ni VP Sara to counter the impeachment complaint against her. Kasi yung affidavit ni Madriaga ang isa sa bagong evidence na ginamit ng complainants. Therefore, possible makakuha ng benefit si Vice President Sara sa criminal side of things and para din sa impeachment case laban sa kanyang two birds with one stone ang posibleng mangyari. At ito pa nga mga kaswit ang tanong, bakit hindi mapauwi ni Mr. President si Saldico sa Pilipinas? Ito ang nakakatawang kanyang pagsagot sa media. Sir, may we also have an update about former Congressman Zaldico? Why is it difficult for the government to bring him home? Tama. You cannot bring him home because Wow. that is not the way it works. Talaga? We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. Talaga? So that is what we have done. Na naglagay na tayo ng red notice sa Interpol Ah? at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. Talaga? And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police Wow. kung saan yung ibang bansa. Jurisdiction. So they cannot arrest anyone. Wow! Jurisdiction! Big word! Di ba? Parang katulad ng Pilipinas, wala namang jurisdiction ang ICC dito. Yes, pero, tumpak. pinapasok nyo. At sinurrender nyo yung sarili nating kababayan at yung dating presidente na si Tatay Digong. Pero walang jurisdiction yun sa Pilipinas, ha? Iba din talaga. Di ba? Akala siguro ni Mr. President, mauutupan niya tayo sa mga pinagsasasabi niya. Ang bilis nyo nga madakip si Alice Goa eh. Ang bilis nyo nga matuntun si Alice Goa eh, di ba? Grabe, to the max na effort yung ginawa ng Marcos administration para lang madakip si Alice Goa, di ba? Tapos ngayon, pagdating kay Zaldico, jurisdiction ka na? Wag! Oo, di ba mga kasweet? What a big word, jurisdiction. O, yun ang sabi ni Mr. President na hindi niya na-apply dito sa Pilipinas. Pinapasok niya ang ICC na wala naman jurisdiction din ang ICC dito sa Pilipinas. Pero siya, anong sabi niya? Wala daw jurisdiction ang Pilipinas doon sa Portugal. Pero nahanap niya itong sina Teves, sina Arnie Teves at saka si Alice Guo nang ganun kabilis. Pero bakit si Saldico ay ayaw, walang pagpupursiging mapauwi? At bakit ayaw? May tinatago ba? Jurisdiction, jurisdiction mo mukha mo. So yun na nga mga kasweet, mukhang sa kanilang mga pinaplanong pag-atake kay VP Sara sa kanilang mga script na ginagawa laban kay VP Sara ay mukhang sila pa ang madedehado dito. At syempre, ready si VP Sara sa ganitong laban. At kapag napatunayan ng sisinungaling, itong si Madriaga ay magagamit itong pagsisinungaling na ito ni Madriaga laban doon sa impeachment na kanilang ipinipilit laban kay VP Sara. Sino ngayon ang dehado? So yung lamang mga kasweet, ano ang inyong masasabi? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.